hindi naman lingid sa ating kaalaman na pinatunayan ng mga international assessments na nagsasabing mababa ang achievement ng ating mga mag-aaral sa matematika, agham, at sa pagbasa. Sa panahon ngayon, lalo't galing tayo sa pandemic, affected talaga ang learning abilities ng ating mga mag-aaral. Nung nagka-pandemic, clamor naman ng DepEd, magkaroon ng learning continuity. We want to ensure that education continues despite and in spite of calamities. So dito makakatulong ang ating programang ito dahil ito ay gumagamit ng gadget. Ganito pa rin po ang challenge natin every year. May mga bata na naiiwan at itong mga batang ito ay pwede nating i-address through this remediation program and education program. Ang M-Education or Mobile Education ay isang phone-based learning program kung saan ang guro ay tinatawagan ng kanyang estudyante for an individualized tutorial session na kinakandak once a week for 20 minutes lang. Ang kanilang mga lessons ay tungkol sa foundational mathematics at ibinabatay sa kakayahan ng bata. Habang nangyayari ang tutorial, nire-request namin na i-loudspeaker ang phone para makapakinig ang magulang or guardian sa pagtuturo. Minsan pa, hinihingi ng teachers ang kanilang tulong para mas maipaliwanag na maayos ang lesson. Hindi kailangan ng estudyante ang smartphone or Wi-Fi as long as meron ng cellphone sa kanilang tahanan na nakaka-receive ng text message or tawag, maaari silang makilahok sa programa. Kahit pa may pandemic kailangan namin i-reach out sila. So, minutes lang naman siya para lang makausap din natin yung mga bata. At least, natuloy ng bata sa bahay ang ating mga nilelesson sa school. Nung una, nag-alinlangan ako. Kasi syempre iniisip ko, abala. Tapos tatawag ng gantong oras. Later on, nung sila ay tumatawag na, may bilis lang naman pala. Tsaka one-on-one naman pala. Maayos lang naman po ang pagtuturo nila po. Yung po bang nakikinig po sa akin, pag mali po yung sagot ay tinuturo po sa akin. Mas nagiging engaged sila sa lessons kasi nag-e-engage siya sa akin after school through phone tutoring, and then nag-e-engage pa rin siya inside the classroom habang nagle-lesson. Yung mga natutunan niya na ikakapit niya ngayon, na nag-face-to-face na. Kaya mas nag-enjoy siya sa pag-aaral. Nakakasagot na po ako ng tama kada po napasok. Sabay po yung tinuro po nung natawag po sa akin guro ay nakatulong rin po sa akin. Kaya po hindi na po minsan mali ang aking sagot. Natutuwa ako dahil yung sabi ko ay yung parang gusto mo na suko ang mga estudyante. Yung pala naman ay pagka may ginawa kang paraan, pwede pa rin silang matuto. Nakikita mo kung nag-i-improve ba siya, nasasagutan ba niya ng tama yung binibigay ng mga aralin. Tapos nakikita ko kung may eagerness ba siyang mag-aral. Kaya malaking bagay talaga yung nagawa ng M-Education sa kanya. Meron na pala silang ibang estratehiya, no, na pwede nilang magamit, no, to facilitate the teaching and learning process. Natutunan ko dyan na pwede palang maging individualized instruction ba? Na aside from the classroom, pwede rin itong gawin sa house. Especially for those children who really needs your additional instruction. Mas nagkakaroon ng focus si teacher, nagkakaroon din ng focus si student na kami lang ni ma'am yung magkausap. Ang IPA po hindi basta-basta nag-implement. In-ensure po nila na lahat ng competencies ay anchored doon, especially dito po sa bago nating in-implement na revised curriculum. Mas marami ng mga bata ang nakakasagot compared na bago namin i-adapt ang programa ito. Magandang programa ito para sa ating mga mag-aaral, lalo na sa matematika. Subok na dito sa Calapan City. Maaari naman pala silang matuto kung atin lang ang pagtsatsagaan.
sana patuloy niyo pong tanggapin din itong paraan na ito na hindi lamang sa paaralan na nag-aaral ng bata. Kaya sana ituloy niyo lamang po ang inyong pagsuporta sa amin para pare-parehas nating aakayin ang ating mga bata. Literacy and numeracy are very important aspect of teaching and learning. You cannot do numbers if you do not understand the numbers.